Hey Google, turn on dining light. Alright, turning on the dining light. Alright guys, welcome back to again for another video, and this is the part 2 of this sequel of Joel Telescopic Crane. Okay, so again, nabili ko siya kay Sir Denmark Howe. Yan, it is a legit seller, a highly rated seller. So message nyo siya, check nyo kung andun yung hinahanap nyo. Ang collections ni Sir is 1:50 scale. So I don't know kung meron siyang 187, 155, pero mostly 1:50 scale siya. So sa kanya galing tong Joel na to. Yan. This is made by Joel. It is a telescopic crane, 236 model, 1:50 scale. Okay, so etong toy na to is nakita ko dito sa box. Wala kasi marking mismo dun sa toy. This is made in Spain. Yan, US release. Okay, so without further ado, straightforward na tayo sa toy na to. Okay, so may catalog dito included in the box. Ang dami palang product nitong Joel na to. Yan, meron siya mga construction toys, mga trucks, may bus, yan. Ang dami guys. Yan, ang dami ng product. And by the way, this product, itong 236 model is part na ng discontinued. So this is rare. Mga collector na lang talagang nagmamayari ng mga ganyan. And bihira na nakakita niya sa market. Luckily si Sir Den Howe sinell niya sa akin tong product na to. Okay, so it comes with a box. Ito na yung toy. Yan. Yan, okay. So ganyan yung itsura niya guys. It is a telescopic crane with paver in the front and stabilizer at the back. Okay, so ang crane nito nagwe-weight siya ng kalahating kilo guys. Napakabigat na itong crane na to. Yung ibang siko ko hindi umabot ng half kilo. So ito napakabigat, and I'll tell you why. All these parts are die-cast metal except dito sa mga hydraulics niya. Yan sa harap, yung gray part na to, yung black part na to is plastic. Yung chrome na yon is metal, die-cast metal. Yan. Rubber yung gulong, ganda ng texture na itong rubber na ano niya, gulong niya. And I have a feeling na pati itong rim niya is metal. Wala kasi kung makita imperfection doon na, pagka plastic may mga imperfection. Okay, kahit itong access ladder na to, this is metal. Sa ilalim meron tong dalawang hydraulics din doon yun. Again, yung black part is plastic and metal, die-cast metal naman yung chrome part na yun. Aside from doon, ang plastic niya, itong grill sa ibabaw, yan. Think ko trademark to ni Joel Lahat ng truck niya may ganito. And of course, yung acrylic, that's clear plastic. Kitang-kita mo yung hindi siya tinted. Okay, so yung seat saka tong steering wheel is plastic. Aside from dyan guys, wala nang plastic. It's all die-cast metal. The boom itself, yan, itong telescopic crane niya, lahat yan is metal. All the way there, do sa hook. Yung hook niya is casted. Yan, wala siyang tornilyohan, hindi to two part. One piece lang talaga to. Okay, napakaganda guys. So, for the functionality of this crane, of course, yung ano niya, itong paver niya, yung pinaka bulldozer niya is may movement ng up and down, pero walang left and right. And itong gulong niya nagwi-wiggle guys. Ganda nito. Akala ko noong una sira hindi pala. Ang purpose talaga niyan is pagka display mo siya, pwede ka maglagay ng maliit na bagay dito. Para nakaangat yung isang gulong niya pero elevated pa rin. Pero of course, pipili ka ng material na pwede mong ilagay dito. Ang ganda guys. And then, itong telescopic crane niya,
Of course, this is a crane, no? May hydraulic to dito. Although it is a bit loose tong hydraulic niya, pero normal lang yan para sa vintage, and may remedyo dyan, may fix para dyan na may nabibili namang thread locker as suggested ni Sir Denhao para mag-strip siya ulit. Okay, so aside from dyan, wala siyang nabubuksan na pintuan, and other engine bay, wala. Pero etong ano niya, stabilizer niya, nabababa yan. Yan, of course. Yan, ganyan lang siya. Hindi niya siya na-extend. Hanggang ganyan lang siya. Okay? So, this part is para sa ma-retract and ma-release mo yung yung winch, including yung nito, tong telescopic yung boom niya. Okay? So, yun ang movement niya. Up and down. Ayan. Okay, so guys, pagka binaba mo tong stabilizer niya, let's say, yung gagawin mo sa kanya sa diorama is may lift siya, no? Kailangan mo siyang yung head niya i-turn mo sa likod. Kasi yun ang pinakaharap yun ang magiging support niya kapag ka meron na nakakabit na anything dito sa lift niya. Okay? Pagka nakaganyan, naka-deploy yung niya, yung stabilizer niya, look at guys, naka-elevate yung niya, yung gulong niya. Naka-elevate yung front wheels niya. Ang ganda. Napakaganda nito sa diorama. Perfect talaga sa diorama nito. Okay, sa ilalim niya, may nakikita akong markings dito. Logo lang ni Joel. Wait check ko And the scale lang itself. Scale 1:50. Tapos logo lang ni Joe. Yan. Sa box niya nakalagay yung Made in Spain. Okay? So, etong niya, ang bigat nito, kalahating kilo guys. And yung niya, yung stance niya, etong minimum weight niya, pag sinukat natin is nasa, including tong paver. Ayan. Nasa 9.5 inches siya pala, nasa 9.5 inches. Pero pagka pinul extend mo tong boom niya, okay, let's see na. I-full extend ko siya para makita natin guys. Ang ko lang sa kanya, itong wheel na to, kailangan ko siguro i-lubricate to. Kasi dapat to, magaan lang ang ikot nito. Medyo, medyo mabigat. Magamit ako ng force para maiikot ko siya. Pero madali lang din naman ayusin kasi pwede mo naman siya i-assist na hatakin to para ma-release siya yung yung tali niya. Yan, i-full extend natin guys, then sukatin natin gaano kahaba aabutin netong niya, yung crane, itong boom ng crane. Mahaba rin tong winch niya guys, para pagka kailangan nyo ng mahaba siya, then it will get the job done, especially kapag ang diorama nyo may mga bangin kayong gagawin. So perfect yan, lalaglag mo siya ganun, no? Okay, perfect yan, naka full extend na siya. And sukatin natin yan. Okay guys, mabot siya na 14 inches, ganun siya kahaba. Then ang length nito, sinukat ko to kanina, pag tinaas mo siyang ganyan abutin siya ng 11 inches. Alright, yan. So yun yung guys, yung gano'n kahaba tong telescopic crane niya. Balik ko muna siya. I-retract ko lang muna siya. Okay, so by the way, nakapag-photo off na tong truck na to, na-post ko na yung picture niya. May ginawa kong accessory niya, and it is a container na galing sa RMZ truck ko. Sinacrifice ko yung RMZ truck ko, and para may magamit akong accessory dito sa crane nito for diorama purposes. Okay, yan, naibalik ko na siya. Yan.
Okay, so nag-modify ako guys. Yan, in-improve ko na kaunti itong ginawa ko na to. Naglagay ako dito sa gilid ng tawag dito, zip tie na maliliit na yellow din yung para hindi siya masyadong halata. Kasi nangihinayang ako na butasin dito. Paglalagyan ng chain, nangihinayang ako kaya ganyan na lang ginawa ko guys. Okay, yung chain na to galing to sa handbag nung wife ko. Saka ito hardware ng handbag niya, ginawa ko na lang siya. Ganyan, hindi naman niya ginagamit, no. Okay, so ganyan magiging tsura niya pag inangat mo siya. Like, i-full extend ko lang para maiangat ko siya na kaunti, bahagya. Yan, okay. Right, look at that. Ganun ang ginawa ko. So, while waiting dun sa in-order ko na na thread locker, habang di pa siya dumarating, ang gagawin ko muna is lalagyan ko muna to ng zip tie dito to support yung weight. Yan, lalagyan ko muna siya ng zip tie para ma-display ko siya sa shelf ko na meron siya nililift na container. Okay, so there you have it guys. If you like more of this diecast product review, just follow my page and share it na rin. Check nyo yung YouTube. Meron akong YouTube account, Facebook account, and TikTok account. So, follow nyo na lang yun for more. And meron akong bagong hunt kagabi na Joel brand din, pero it is ang tawag dito, ano siya yung digger siya digger rig, parang ganon. So watch out na lang, follow nyo na lang, and we'll post it as soon na magkaroon ng extra time, no, kasi busy rin tayo sa daily grind natin, no, sa daily life natin, and this is hobby will be post more videos sa pan na meron akong extra time. So thank you very much guys, and goodbye.